Malamig. Ano gusto niyo, bawasan? Nabawasan ko na pero malamig pa rin, ano? Pero kailangan mag-Amerikana kayo para nasa ano na po tayo, Netherlands, Switzerland, saka nasa Europe na po tayo. Wala na tayo sa Saudi. Okay ko, so good morning po sa mga naka-join. Dami naka-join, no? Nasa may higit-higit na kulang-kulang. So purihin po ang Panginoon sa umagang ito at sa kabila po ng mga maraming struggle natin, maraming pagsubok, pero ang Diyos pa rin ay gumagawa po sa ating mga buhay. So, ngayong umaga mga kapatid ay nais ko pong ipangaral sa inyo ang about, ito pamagat natin ay forgetting those things which are behind and reaching for unto those things which are before. Yun. So, ito yung paborito ko dati, itong talatang ito. So yung verse na ito, sa Tagalog ay limutin ang nakaraan, harapin ang nakalaan. Ako kasi ang dami kong nakaraan eh. Ikaw, Brother Ariel, marami kang nakaraan. Tawa si Brother Ariel. So lahat po tayo may nakaraan. Wala naman pwedeng hindi magsabing walang nakaraan, no? So pero yung mga nakaraan, pagkatapos ng hapon at nag-umaga, tapos na ho yun, di ba? So sabi doon pag nag-umaga, panibagong buhay. At pasalamat tayo dahil pagkatapos ng 12 o'clock and the evening, ay panibagong umaga yon. Bisa nagigising ako ng madaling araw eh. Sabi ko, salamat Lord at inabot pa ka ng alas 12 ng gabi. So, dito po sa ating pag-aralan ngayong umaga, ito po ay sulat ng ating kapatid na Pablo. Siyempre po, palagi natin sinasabi na ang sulat na ito ay para po sa mga mananampalataya, especially po sa mananampalataya sa Pilipos. So, background lang po, itong Church of Pilipos, ito lang po yung iglesia na nagsuporta po kay Apostol na Pablo nung siya po ay nagmiministeryo. Yon, talaga nakita ng mga iglesyang ito yung pangangailangan ng isang lingkod ng Diyos. Yon, kahit saan pumunta si Apostol Pablo ay nasusuportahan itong local church. No? So magandang example nito, halimbawa, kahit hindi ako, pag alam natin may isang pastor na nag-ministeryo, pwedeng ang local church na ito ay gamitin, o si pastor, brother, magpadala tayo ng tulong kay elder, kay brother, dahil ginagamit siya ng Panginoon. Sila po yon. So, napag-aralan natin yung mga nakaraang araw, nakaraang linggo, kung gaano sila ka-faithful, ka-generous sa pagtulong sa lingkod ng Diyos. So, pangalawa, si Apostol Pablo, nung sinulat po niya ito, ay nandun po siya sa matinding problema. Siyempre sa atin, problema yun. Nakakulong po siya eh. Yun, problema po yun. Pag nakakulong ka, hindi ka malaya. Talagang nandun ka sa mga, kung nakaranas kayong mabilanggo, wala akong ano dyan eh, walang kalayaan. Hindi ka makakabili ng Jollibee, hindi McDonald's, hindi ka makakaula ng online. Hindi ko alam ngayon kung online na sila. Yun, online na ba, Brother Ariel? Si Brother Ariel pa. So, pero ako, nakaranas ako makulong, ay mahirap po talaga. Ang nakikita mo lang, 4 na pader. Yon, 4 na pader lang, brother. Kasi, comfort room ng school. Wala akong malabasan. Pero, mahirap. Kasi, nandun ka lang sa 4 na sulok nung ano eh. Pero si Apostol Pablo, kahit nakakulong siya, makita natin, dahil Kristiyano siya, mananampalataya, siya pa rin ang nagbigay ng encouragement doon sa mga mananampalataya na nandun sa Pilipos. Ito yung kagandahan sa kanya. Kahit nakaranas po siya ng struggle, problema, pero hindi po siya nagpa-epekto sa problema. Dahil ang problema, nandyan lang naman yan eh. No? So, araw-araw may problema tayo. Yun, wala naman taong walang problema. Yung bata nga, may problema yan. Pag walang makain, iiyak yan. May problema. Tayo mo si Bunso, kung hindi ka iinom yan, may problema, brother yan. Iiyak yan. Pero purihin ang Diyos, mga kapatid, dahil sa kabila ng ating mga struggle, problema, ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa atin. Yun. So, sabi po dito sa Pilipos, tinlang natin yung mga talata na ating pag-aralan ngayon, mga kapatid. At sa mga naka-join sa Google Meet, no? Sundan lang po niyo ako sa ating pag-aaral dito po sa Pilipos. So, by the way pala, no? Kasama po natin yung anak ni Elder Lampad ng Surigao Primitive Baptist, no? Nandito po siya sa trabaho sa Cavite.
So, inendorso po ni Elder. So, yun, naka-join po siya. Panggabi po kasi siya, si Sister Jairi Lampad. So, welcome po, Sister Jairi, no? Dito naman, katulad nila, Elder Rene, no? And then si Sister Billy Ann, galing Cagayan. So, nasa iba't ibang lugar. Pag napunta po dito, ay welcome na welcome po natin kasi kapananampalataya naman natin. So, kahit halimbawa, pumunta si Sister sa Cagayan, mayroon po tayong kapananampalataya doon. So, huwag kayo maghahanap ng hindi kauri natin. Pupunta kayo kani-kanino. So, kailangan hanapin nyo yung kauri natin. So, meron tayo sa Mindanao, sa Bulacan, sa Santa Rosa, sa Binyan, sa Bulacan, meron tayo sa Muntinlupa. Yun, wala pa tayo sa Batangas. So, mag-open pa tayo kahit once a month doon. So, sa Mindanao, ang dami ng Primitive Baptist. So, dito po, mga kapatid, dito sa unang bahagi, introduction ng ating kapatid na Pablo, dito po sa Philippians, tinalakay po niya yung tinatawag na warning against Judaism. Yun, pag siyang Judaism, ito yung masyadong nagpapahalaga sa kautusan. Kaya binigyan na ng warning na yung kautusan yon, katulad ng makita natin, sabi ni ating kapatid na Pablo, finally, my brethren, rejoice in the Lord to write the same things to you. To me indeed is not grievous, but for you it is safe. Tapos sa verse 2, ito na po, ito yung warning. Beware of dogs, beware of evil workers, beware of the concession. Ito yung warning ni Apostol Pablo sa mga Judaizer during the time ng kanyang pagmiministeryo. No? Alam naman natin yung mga magagaling na mga Hudyo, no? Yung mga Judaism, yung mga teacher of the law, kuno, na sabi nila ay marurunong sa kautusan. Pero sila po yung mga lumalabagsa na hindi makitaan ng kanilang prinsipyo sa buhay. Kaya sabi ng Apostol Pablo, beware of dogs. So inihambing sa yung mga false prophet, false teachers, false pastors sa mga aso. Tapos beware of evil workers, beware of the concession. Kasi sa panahon natin ito, ang dami ng mga false prophets. So tandaan po natin, pagkatapos po ni John the Baptist, wala na pong lumitaw na mga propeta. Bakit to? Sabi po ng ating Panginoon mismo, sa Luke chapter 16 verse 16, sabi po dito na ating Panginoong Jesucristo, the law of the prophets, the law and the prophets were until John. Since the time, the kingdom of God is preached and every man preacheth into it. So pagkatapos po ni John the Baptist, wala na pong lilitaw na propeta. Kaya kung may nagpapakilalang propeta sa ating kapanahunan, yun po yung katuparan ng sinasabi ng ating Panginoon sa Matthew chapter 24. Tingnan natin mga kapatid sa Matthew chapter 24, simula natin dito sa verse 5. Sabi doon, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Yo, alam mo yun? Ang daming, kita mo, pag pinangalanan mo isang founder ng religion, ang dami yung membro niyan. Ang totoong sa Diyos, di naman dumadami ang membro niyan. Bakit ho? Local ang local po yung ating paniniwala diyan. Na halimbawa dito sa Cavite, dito po ang lokal. Pero kung mayroong magbukas sa Imos, sa Dasmariñas, purihin ang Diyos, isang lokal din yon. Hindi natin sasakupin yon. Hindi ho tayo sentral. Ang ginawa nila, naging networking na ang relihiyon. Halimbawa, ako dito, Cavite, ito ang Cavite, Cabanatuan, Cagayan, Isabela, lahat ay under ko yan. Yon. Mayroong porsyento ako sa offering nila. Ay kung magsampu ang sakop ko, Brother Ariel, ano, di ba? 10% ton. 10,000 bawat lokal. 10% ton, magkano Brother JR? Bawat lokal. 1,000. 10 yun, 3,000 weekly. Yon, kahit di na kayo mag-offering. Di ba? Buhay na buhay, pero hindi yun ang style natin. Kasi its local church is independent. Pag sinabing independent, self-governing, self-supporting, and self-propagating. So yung tatlong yun ang angkin ng local church. Hindi ho tayo centralized na lahat ng mga primitive ay sasakupin ko. Ay kung ganun, di mayaman na ako kasi ilan yung mga local church na galing dito sa Cavite. Pero hindi natin ginagawa yon. Sina Elder Bene, nung na-constitute po sila sa local church,
Fellowship na lang ang ginagawa natin sa kanila, palakasan sa isa't isa. Kasi kahit kami mga pastor, kailangan namin ng kalakasang spiritual, mga kapatid. Kasi, di ba, linggo-linggo kami nagpapakain ng spiritual. So, saan kami kukuha ng lakas? Siyempre, unang-una sa Diyos. Pero, sa kapwa pastor, nakakakuha kami ng spiritual strength. Dahil kapag nagsisharing kami, hindi naman pwedeng i-share namin yung problema sa kapatiran. Dahil iba yung level niyan eh. Baka sabihin, pastor, nangangaral ka tapos nag-adami po palang problema. Di ba? Baka sabihin, paano ka ma-encourage kung palang pastor, number one, may problema. So, kaya sa ganong sitwasyon, maraming mga tinatawag na iba ho kay tayo sa mga tinatawag na central na iglesia. Yon. Pangalanan mo, malalaking iglesia yan, may founder. Ang iglesia po, walang human founder. Tandaan po natin, sabi natin Panginoon, Matthew chapter 16, verse 18, Thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Ang Panginoon ang nagtatag, siya ang founder. Kaya kapag ang isang religion ay may founder, yun po ang katunayang false religion po yun. False prophet po yung founder na yun. Bakit ho? Wala hong pwedeng mag-claim na siya ay founder ng true church. Dahil itinatag na po yan ng ating Panginoon. Bakit pagtatatag ka ng bago? Ang gagawin mo, babaybayin mo lang ang history. Yun, history at historically, yun babaybayin mo saan ba ako po galing. Halimbawa, ang Primitive Baptist Cavite, saan ba galing ang Primitive Baptist Cavite? Primitive Baptist Muntinlupa. Yun. Saan naman ang galing ang Primitive Baptist Muntinlupa? Sa Primitive Baptist Arkansas, USA. Tapos saan ba galing yung Primitive Baptist Arkansas, USA? So babaybayin, mayroon po tayong dokumento dito na matitrace natin yung history natin from mula Cavite, Muntinlupa, Arkansas, Primitive Baptist hanggang sa panahon ng ating Panginoon, matitrace natin. Ay yung mga relihiyon na naglalakihan, saan sila hindi natin matitrace eh. Kasi may taon sila kung kailan itinatag. Halimbawa, 1914, itinatag yung isang religion. Nasaan sila noong 1913? E di nagsulpot lang sila, lumitaw lang silang religion. Samantalang yung itinatag ng Panginoon, sabi niya, even the gates of hell shall not prevail against it. Yung itinatag ng Panginoon, sabi ni Kristo, kahit ang pintuan ng impyerno ay hindi makapananag. Ibig sabihin, hindi mawawala yun. Hindi tatagumpay si Satanas na masara yun. Pero yung mga founder, sasabihin nila, kami ang tama. Kasi yung itinatag ni Kristo ay wala na. Sino may sabi? Sila lang. Bakit sinasabi nila yon? Para palitawin na sila yung lumitaw. Samantalang wala. Sabi ng ating Panginoon mismo, Matthew 24 verse 24. Warning po ito. Tinan po natin mga kapatid. Matthew chapter 24 verse 24. Sabi po dito, for there shall arise false Christ. Alam mo? May lilitaw na mga bulaang Kristo. At ano pa? False prophets, mga bulaang propeta. And shall show great signs and wonders. And so much that it is where possible, they shall deceive the very elect. Kaya nga tayo naniwala na maraming elect sa iba't ibang mga religion. May elect ba, pastor? Siyempre, maraming question dyan. Yon. Mayroon bang pinili ang ama? O, kasi si sister, medyo kailangan natin kasi magdidesisyon na siya magpabaptize. Ilang porsyento, sister? 100%. Yon, matindi, no? So para bago mabaptize, malaman ni sister na yung salvation, may 5 bahagi yon. Yon. Hindi lang yung tanggapin mo si Kristo, maliligtas ka. So number 1, para malaman natin, ito pahapyaw lang, kahit sa mga naka-join sa Google Meet, ito ay parang pinaka-review. Number 1, na makita natin, yung eternal salvation. Yon. Pag sinabing eternal, ano yung ginawa ng Diyos nung wala pa yung mundong ito? Yung wala pa tayo. Anong ginawa ng Diyos? May ginawa po ang Diyos. Nakaupo lang siya, ano kayang gagawin ko? Hindi po. Ang Diyos po, bilang sovereign God, bilang siya ay Almighty God, bilang siya ay powerful God,
may ginawa po siya in eternity. Yun, pag sinabing eternity, wala pa yung mundong ito, wala pa yung kanyang creation na mayroon na po siyang ginawa. At ano po yung ginawa niya? Basahin nga po natin mga kapatid. Ephesians chapter 1 verse 4. Ito kahit mga pastor natitiso dito eh. Yung kamag-anak ni Brother J.R. doon sa Jinsan. Galaw, nag-preach si Brother J.R. preservation. Okay lang sana, Brother J.R. kung preservation lang. Medyo napahapyawan mo kasi doon sa sa eternal phase. Kaya medyo, siyempre, magsisilak mo talaga ang dugo ng mga Armenian. Pero, ano ho ba yung nakalagay doon? Sulat po ito ni Apostol Pablo, mga kapatid. Ibig sabihin, si Apostol Pablo guided by the Holy Spirit. Guided po siya ng banal na Espiritu kung paano isulat at paano niya ipahayag yung kalooban ng Diyos. Tingnan natin, Ephesians chapter 1 verse 4. Ang sabi po ni Apostol Pablo, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Yung ito, napakaliwanag yung talata. Mayroong pinili bago pa likhain ang mundong ito sa pamamagitan at para kay Kristo. Yun, may pinili. Sino ang pumili? Tingnan natin, 1 Peter chapter 1 verse 2. Kaya nga, maganda ho, susugan natin ang mga talata, hindi lang yung pagbasa ng isang talata, puro kwento. Merong mga pastor nagbasa ng talata. Ang kwento niya, yung buhay niya, alam mo, pogi ako noon. Ngayon, mas pogi ako ngayon. Puro personal na. Pero para masusugan natin yung ating mga sinasabi, tingnan natin, para suporta natin at ebidensya, para yung pagsabi natin yung eternal phase, may pumili. Sinong pumili? Kasi niniwala tayo in the Godhead, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. So may talata din po yon. Pero dito muna tayo, 1 Peter chapter 1 verse 2, elect according to the foreknowledge of God the Father. Sino daw ang pumili? God the Father. Napakaliwanag doon sa talata. Ano pa? Through sanctification of the Spirit, unto obedient sprinkling of the blood of Jesus Christ, grace unto you and peace be multiplied. So, yung Father, the Word, and the Holy Ghost, mayroon pong ginawa. Yon, nandito na po sa verse 2 ang sagot. Yon, kung tutol po sila, abay, alisin natin ang Ephesians chapter, dito sa 1 Peter, Ephesians, alisin na po natin sa Bible. Kasi nakalagay po talaga ito Dito rin po sa 2 Timothy 1:9. So, maliwanag din po ang sabi ni Pablo kay Timoteo. 2 Timothy chapter 1 verse 9, who had saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. Yon, before. Anong pagkakaintindi natin sa before, mga kapatid? Bago. Ay kung after, napakasimple lang naman, kahit grade 1, di ba? Before, bago. After, kasi di naman ako masyadong sa English Pero naintindihan ko yung before. Ano yung before? Bago. Yon. Ano yung after? Pagkatapos. O ito, ginamit before. Ano yung ginamit na before? Sabi doon, before the world began. So bago magsimula doon yung mundong ito, anong ginawa ng Diyos? Sabi doon, who had saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. So napakaliwanag na yung Ama, yung Anak, Espiritu, mayroong ginawa sa kaligtasan. Yung Ama ay pumili. Tatanda natin O mga bata, sino ang pumili? Yung Ama. Sinong namatay? Yung Ama, yung Anak, yung Espiritu. Yung Anak. So yung Espiritu, anong ginawa? Anong trabaho ng Banal Espiritu? Yon, regeneration o pagiging born again. So, unconditional po lahat yon. Wala ho tayong bahagi doon sa tatlong yon. Hindi tayo ang pumili sa Ama. Yon, hindi tayo ang kaya namatay si Kristo. Para kanino namatay si Kristo? Sabi ni Kristo, John chapter 6 verse 37. Yon, para suportado ng mga talata. Ano sabi ng ating kapatid Pablo? Dito po ang ating Panginoon. John chapter 6 verse 37.
Sabi doon, all that the Father giveth me. Yon, may binigay yung Ama kay Kristo shall come to me. Yon. Kaya ka nakalapit pala kay Kristo dahil inilapit ka ng Ama. Hindi tayo pwedeng magmalaki. Alam mo, Pastor, ako ay lumapit kay Kristo, kaya purihin ang Diyos. Nagtestimony ka pa. Kaya ka pala nakalapit sa Ama. Anong sabi ni Kristo? All that the Father giveth me. Ibinigay ka pala ng Ama, kanino ka ibinigay? Sa ating Panginoon. Sabi doon, come to me. And him that cometh to me, I will no wise cast out. Yung lahat ng ibinigay ng Ama kay Kristo ay hindi niya itataboy. Yun, gala mo, napaka-blessing yun. Na lahat ng ibinigay ng Ama, hindi niya itataboy. Ay sino kaya itataboy niya? Yung lahat ng hindi ibinigay ng Ama. Kasi, maaring yung isa, lalapit. O, marami naman, di ba? Punta kayo sa iba't ibang religion. Kasi may libreng bigas. Subukan mo ang charge natin. Brother Ariel, diyan ka sa pintuan, bawat pasok, 5 kilo. Marami bang papasok, Brad? At pag libigay nun 5 kilo, bigyan mo 1,000. Pipili na ako maghapon nun. baka ang pila natin mula dito doon sa gitang Belmont. Pero tayo, wala tayong inaalok na material. Kaya kayo nandito mga kapatid, wala akong inalok ng anuman sa inyo. Sino ang nagdala sa inyo dito? Ako, hindi ko naman ginustong pumunta dito sa Cavite. Ang plano ko, pumunta sa Netherlands, Switzerland, lahat ng may land. Yun, mabuti, Cavite land. Yun. Kasi mataas ang ambition ko noon eh. Kaya, kasi nga, hirap na ako sa kabundukan. Laki akong bundok. Kung makakarating kayo sa amin, sa Mindoro, yan, nakarating si Mrs. si Sister Gina, yung biyanan ko. So, nangangalahati pa lang kami. Sabi ng biyanan ko, malayo pa ba? Sabi ng biyanan ko, sabi ko, kalahati pa lang tayo. Ay, grabe palang layo ito ha. Pag kami ang naglakad, 2 oras. Pero pag may kasama kang hindi taga ron, abay, 3 oras o 4 na oras yon. Kasi siyempre magpapahinga. Pero pag kami, mga sanay, siguro 1 oras o mga 2 oras. Pag sanay ka talaga doon kasi wala na talaga yung katawan mo, parang ayaw mo magpahinga kasi may hinahabol ka eh. Kasi naghahakot ng kopra, naghahakot ng saging, kasi nagpapaupa. Sanay kami sa bundok. Pero nung nasa bundok kami, ang iniisip ko, Lord, nawa, makaalis na ako dito. Pag napunta ako sa Manila, siguro yayaman ako. Alam mo, yun ang isip ko, yayaman ako. Pero pagdating ko sa Manila, ano ang trabaho ko? Magbabalot ang uling. Alam mo, doon sa Mindoro, nag-uuling ako. Pagdating sa Manila, nagbabalot. Sabi ko, ano ba naman ito, Lord? Akala ko, masarap ang buhay ang pupuntahan ko sa Manila. Alam mo, naggagawa ka. Kasi yung, di ba, sa probinsya, pag nagkopra ka, may bao yon. Yung pinag-aalisan ng kopra. Ang gagawin namin, uulingin niya mo, ibibinta, sako-sako. Sabi ko sa nawa, Lord, nagpipray din ako kahit hindi pa ako, siguro, baka born again ako noon eh. Mahilig na rin akong manalangin. Mahilig na rin akong magbabasa ng Bible. Pero, dami ko rin bisyo noon. Kaya, nung napunta ako sa Maynila, sarap yata dito, tataas ng building. Yun. Maraming sasakyan, kasi wala namang sasakyan doon eh. Wala nga sa bundukan, hindi kami nagchichinilas eh. Yun. Yung unang niligawan ko nga, walang chinilas ako eh. Akit ako ng bundok, walang chinilas. Hindi uso, tatawanan ka lang. Pag naligaw ka doon, Brad, na may chinilas, tatawanan ka doon. Nasa Manila ka ba? Yun. Hindi uso doon. Kumbaga, wala hong nagplano. Hindi ko naplano na pumunta sa Manila, sa Cavite. Ang gusto ko lang sa Manila. Yun. Pero yung pumunta dito sa Cavite, wala ho. Pero tandaan po natin, kapag ang Diyos ang nagplano, wala ho tayong magagawa. Divine purpose talaga. Kaya pasalamat tayo, nagkita-kita ho tayo. Hindi ko naman kilala si Mrs., di ko yan kilala eh. Dati. Yun. At lahat tayo, hindi tayo magkakilala. Pero ngayon, makakilala tayo. Bakit? Niloob ng Diyos na tayo ay makakakilala para sa iisang layunin. Ano yung layunin? To proclaim the good tidings of our Lord. Upang ipahayag ang mabuting balita. So, doon, no? Makita natin, nasa panahon ito, ang daming religion. Mamimili ka nga lang eh. Mag-search kayo. Saan ba ang pwedeng dumalo? Yung may libreng bigas. Yun, dito yata sa may tulay, may libre eh. O kaya dito sa may Church of Christ.
Dito, Brad, papuntang Maliksi. Namimigay daw dyan. Pila-pila. Pag adults, 100. Pag bata, 50. Ang ginagawa ng mga adults, nagdadala naman yung bata, siyempre 50. Bibigay lang, 20 sa kanya, 30. Abay, ginawang Brad, anong tawag doon? Nangungumisyon. So, uso dito sa Cavite yan. Mayroon tayong kapatiran na baptize eh. Hindi na natin babanggitin. Sabi ni Nanay Lourdes, lumipat dahil may libreng bigas at may 500 bawat uwi. So, wala na tayong magawa doon. So, ibig sabihin lang, totoo yung sabi ni Apostol Pablo na talagang yung mga false prophet ay naglaganap sa iba't ibang lugar na. Kaya mapalad tayo, blessing po, na nakilala natin ang primitive Baptist doctrines and practices. Dahil ako, kampante na ako dito eh. Pinagpe-pray ko, Lord, kung kukunin mo ako, nawa ngayon na. Ang dami ngayon na, pero hindi pa ako kinukuha ni Lord eh. Baka mauna pa kayo mga kapatid. Ay, huwag naman. Sabay-sabay na lang tayo. Pero kung ano yung kalooban ng Diyos, di walang problema yon. Ang importante, nagpapatuloy po tayo sa paglilingkod sa Diyos. So, ito po mga kapatid. Punta tayo sa verse 3 and 4. Medyo mahaba po kasi ito eh. Hanggang verse 20, ano po ito? 21. Pero tiyagaan lang po natin, malamig naman ang panahon dito. At pag naiinitan, buksan mo, Brother Ariel, yung nasa gitna mo. Pero si Brother Ariel, lalamig na rin. pag binuksan mo pa yan, Brad, baka, Pastor, tama na. So, ano po yung sabi doon sa verse 3 in 4? Ito yung tinatawag na put no confidence in the flesh. Sabi doon, for we are the circumcision which worship God and the Spirit and rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh. Thou I might also have confidence in the flesh, if any other man thinketh that he had thereof, he might trust in the flesh I more. So, kung tayo po, nagkakasala, wala namang pwedeng sabihin, walang nagkakasala. Sabi ng Bible, sinungaling yung nasasabing hindi nagkakasala. O tas nga po dito, yung hindi nagkakasala, araw-araw. O di ba, lahat tayo. Yun, maliit malaki, wala namang hindi naman sinusukat yung laki at maliit yung kasalanan mo eh. Yung isa, pag ikaw pastor, ikaw ay sinungaling, ay ikaw, ano ka? Ituturo mo pa ko, ikaw. Hindi ka nagbasa ng Bible, di ba kasalanan din yon? Di ka nag-pray. O ano bang tayo mo sa Panginoon? Ituturo mo yung isa, ikaw, anong tayo mo? So lahat tayo, ang tayo natin sa Diyos, hindi karapat-dapat, pero dahil sa Panginoon, naging karapat-dapat tayo. Si Kristo lang ang tinitingnan ng Ama. Kung tayo ang titingnan ng Ama, wala ho talaga tayong pwede ipagmalaki sa Diyos. Dahil kaya kay Kristo, naging marapat na lang tayo. Pero tinan po natin, sabi ng ating kapatid na Pablo, dito sa bahagi ito, na sabi doon sa verse 3 and 4, sabi doon, for that I might also have confidence in the flesh. Si number 1 po si Apostol Pablo. Nasabi niya, yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. Kasi nandun pa tayo. In reality, lahat po tayo subject na magkasala. Yun, mayroon bang pwedeng hindi magkasala? Wala ho. Lahat po tayo, pastor man o hindi, nagkakasala. Kaya kailangan mayroon tayong tinatawag na pagbabantay dyan. So ano pa? Tingnan natin ang number 3. Ito yung background. Tingnan natin yung mga sinasabi dito ni Apostol Pablo, verse 5 and 6. Sabi dito, circumcised the 8th day. Ito, binibigyan ni Apostol Pablo yung kanyang background. Bago siya na-convert as a believer, sabi ni Apostol Pablo, circumcised the 8th day. So Hebrew tradition, pag ang magbabata isinilang, 8 araw pa lang, sinicircumcise na ang mga bata. Yon, halimbawa, yung mga sister, ilang taon na sis mo? 8 years old. 8 years old na? Yon. Sa Hebrew, 8 days, sinicircumcise na, Brad. Yon. Ilang taon na yung anak mo, Brother Ariel? 7. O, kailan mo? 7 years old. Saka Hebrew, 8 araw, sinicircumcise na. Yon. Sa atin, 80 years old, saka isi-circumcise.
ano, baka palakol na gamitin doon. So, yun po yung tradition nila, yun po yung practice nila sa Hudyo. Na kapag silang ng lalaki, 8 days, sinesurcumcise na po yan. So, pwede natin i-practice yun kasi baka isipin mo, baka matitano, o baka anong mangyari. Dalhin mo sa doktor yan at pasalamat pa ang doktor. Ay, salamat naman at dinala mo nang maaga yung anak mo. Kasi naman dalhin mo, 80 anyos. Baka anong gagamitin? Cutter? Ika-cutter ko na yan. Ay, hindi na. So, practice po ng Hudyo, ganun po. Yan po si Apostol Pablo, naranasan po yung ganong practice during ng kanyang panahon. Ang sabi po dito sa verse 5, circumcise the 8th day of the stock of Israel of the tribe of Benjamin in Hebrew of the Hebrews, as touching the law of Pharisee. So pagdating sa kaalaman, number 1 po si Apostol Pablo. Pagdating po sa kaalaman sa kautusan. Tapos sa verse 6, concerning seal, persecuting the church, touching the righteousness which is in the law, blameless. Ito yung background ni Apostol Pablo. Siya yung persecutor ng early church. Anong nangyari sa Book of Acts? Nung hindi pa na-convert si Apostol Pablo, matindi po siyang persecutor. Ibig sabihin, siya na nag-uusig sa iglesia ng Diyos. Tingnan natin ang chapter 8, mga kapatid, kung paano inusig ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya sa kapanahunan ng early church. Sabi doon, in Saul was consenting unto his death. Yun, hindi pa siya Kristiyano nito. And at the time, there was a great persecution against the church, which was at Jerusalem. And they were all scattered abroad throughout the regions of Judea and Samaria except the apostle. And devout men carried Stephen to his burial and made great lamentation over him. Kailan mo si Stephen, nangangaral siya, bakit ho siya namatay? Kasi pinagbabato siya hanggang mamatay kasi yun ang persecution sa kanya, sa mga lingkod ng Diyos during the time. Tapos sabi doon, as for Saul, he made havoc of the church. Yun, alam mo yun, intindi ng pag-uusig dito. Entering into every house and hailing men and women, committed them to prison. Yun. Ready na ba kayong mabilanggo? Brother Ariel, ready ka na bang mabilanggo? Alam mo, may mga sundalo dyan, oh. Kasi pwedeng dumating ang panahon na magkaroon ng great persecution. Na lahat ng mga Kristiyano nagngangaral ng totoong ebanghelyo ay persecute. Halimbawa, dumating yung sandali na magkaroon ng tinatawag na one religion. Isang religion na lang sa mundo. At kapag hindi ka umanib doon, papatayin. Ang tanong, ready na ba kayong mamatay, mga kapatid, alang-alang sa panindigan sa katotohanan? Mayroon doon, Primitive Baptist. Padala ang 100 sundalo, paghuhulihin. Unahin yung pastor. Maitim, maliit, yan. Pag nahuli nyo, dalhin sa clubhouse. Kung dalhin tayo doon sa clubhouse lahat, ibitin ho sa puste. Yun. Primitive ka ba? Ay, hindi po. Napasama lang po ako. Baka maraming lilitaw doon. Mga piki pala. Ikaw ba'y kaanib ng Iglesia Primitive Baptist Cavite? Ay, hindi po. Wala nga pong kasulatan Wala pa akong pinirmahan. Kasi wala naman talaga tayong pinirmahan, di ba? So, walang katibayan. So, pwede ka makaligtas kung i-deny mo. Yon. So, wala mo problema. I-deny mo. Bahala ka sa buhay mo. So, parang panahon niya ng early Christian, di ba? Talagang yung iba, pinakain sa leon, daming persecution dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Nawa, pagdating ng panahon, walang mag-deny. Membro ka ba ng Primitive Baptist? Nag-isip pa Paisipan ko pa. Di ko pa, may amnesia po ako. Di ko na maalala. Kala mo, may amnesia. Pag tinanong ka, may amnesia. So, dapat panindigan mo kung ano yung katotohanan. So, tulad ni Apostol Pablo, great persecutor, yung early Christian, nakaranas ng matinding pag-uusig, pero hanggang kamatayan, nanindigan po sila. Ito, dito sa verse 7, ano yung makita natin doon sa
verse 7 and 8. Ito yung tinatawag na Christian goal. Ito yung pinaka-goal natin, mga mananampalataya. Tingnan natin, chapter 3, verse 7, sabi doon, "But what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Yeah, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus, my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ." Kita mo, kung babalikan natin yung background ni Apostol Pablo, siya ay teacher of the law, mayaman, nasa alta sa syudad, pero dahil sa pagsunod sa Panginoon, kinalimutan po niya yun, mga kapatid. Kaya kung makita natin sa Book of Romans, nakaranas na po siya ng kahirapan. Pwede namang hindi siya maghirap. Pero sabi doon, dahil sa pagsunod kay Kristo, balikan nga po natin yung mga paghihirap ng ating kapatid na Pablo. Romans chapter 8. Ito, hindi pa yata natin naranasan ito, mga kapatid. Ito naranasan ni Apostol Pablo. Sabi po niya sa verse 35, "Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation?" Bakit sinabi niya ito? Naranasan po ni Apostol Pablo or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword. It is written, "For thy sake we are killed all the day long." Nung na-convert siya sa believer, naranasan niya na nagpagbabantaan na siya. Yun, siyempre, during the time, ano pa ang namamayani during the time? The Roman Empire. At pag ikaw ay against sa Roman Empire, abay hinahunting ka na talaga. At ito ang naranasan ni Apostol Pablo. Sabi doon, "For it is written, for thy sake we are killed all the day long, we are accounted as sheep for the slaughter." Yun. Para siyang dinalang tupa sa katayan. Na talagang matindi po. Kaya, di ba, nakulong si Apostol Pablo, daming experience. "Now in all these things, we are more than conquerors through that love us. For I am persuaded, neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord." Ito yung preservation natin. Yon, na kahit anong mangyari, hindi natakot si Apostol Pablo mamatay. Bakit to? Katawan lang naman ang mamamatay sa atin Babalik sa lupa yan. Wala namang hindi babalik sa lupa. Hindi ka man mamatay ngayon dahil hindi mo mapanahon, baka bukas. Di ba? Ano naman yan may takdang panahon Baka panahon ko. Ikaw naman next year, panahon mo. O kaya naman panahon mo ngayon, ako naman next year. Hindi natin alam. Pero ang realidad, babalik sa lupa yung katawang lupa natin. Pero tandaan po natin, pagdating ng panahon, may isang side na yung katawan natin, babaguhin ito, magiging glorified body na. Ang pag sinabing glorified body, hindi po nagugutom, hindi nauuhaw, hindi nagkakasakit, hindi nagagalit, hindi nagtatampo, hindi nagsisilos, hindi nakakaramdam ng anuman. Dahil doon ay perfect na ho. Pinabing perfect, wala na yung mga worldly, hindi wala na yung makalaman. Doon ay talagang ganap na. So, kung babalikan din po natin 2 Timothy, ito rin yung sinabi niya. Kung babalikan natin 2 Timothy chapter 3. Kasi nga, sinasabi dito ni Apostol Pablo kay Timoteo, yung perilous time. Sabi doon, "This know also that in the last day, perilous time shall come." Yun, mapanganib na panahon. Pero tinan lang natin yung mga nangyari sa panahon ni Apostol Pablo. Sabi niya kay Timoteo, "But they shall proceed no farther, for thy folly shall manifest unto all men, as there also was. But thou hast fully known my doctrine." Yon. Sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, dapat malaman mo ang aking mga doktrina. Ano pa? Manner of life. Ano pa? Purpose, faith, long-suffering, charity, patience, persecution, affliction, which came unto me at Antioch, Iconium, Lystra. Alam mo, kahit saan siya pumunta, ang daming pagsubukan, mga kapatid. What persecutions I endured. Yon, nakaya niya. But out of them, all the Lord delivered me. Ito yung maganda, mga kapatid.
Wala akong pwedeng mag-deliver sa atin. Wala akong pwedeng magtanggol sa atin. Wala akong pwedeng restore sa atin, kundi Diyos lang talaga, mga kapatid. Yung asawa mo, kapatid mo, pastor mo, sino man yan, walang magagawa sa iyo yan. Tanging Diyos lang, mga kapatid. Di ba, Hosea chapter 4, verse 6, sabi doon, it's not by might, nor by power, but by the Spirit of God. Yun, wala akong magagawa ang material world. Ang nakakagawa lang doon, yung Almighty God natin, yung sovereign God na kayang baguhin lahat ng sitwasyon. Kita mo sa panahon ni Moises, sa palagay niyo, yung nakita ni Moises, yung tubig naging dugo. Kung kayo ang Pharaoh, ibibigay na kayo. Pero sabi ng Bible, pinatigas ng Diyos yung puso ni Pharaoh. Pero galit tayo kay Pharaoh, no? Pero sabi sa chapter 4 ng Exodus, God hardened the heart of Pharaoh. Anong purpose? May purpose pa rin si Lord para makita yung power ng Diyos. At ilang himala nga ang ginawa ng Diyos. Nakita nila talagang ang Diyos, hindi biro-biro. Ano pang mga himala ang nangyari, di ba? Yung lahat ng mga nagkapiste. 10 yun. At nakita natin sa huling salot, lahat ng panganay na lalaki nagkandamatay. Maliban lang sa panganay ng mga Uhudyo dahil may pinagawaan Diyos sa kanila. So, kung titingnan natin, mga kapatid, itong karanasan ni Apostol Pablo, bakit niya nalampasan ito? Isa lang ang dahilan. Talagang committed po siya na maglingkod sa Diyos, whatever it takes. Yun. Ibinigay na po niya kanyang buhay sa Diyos. Bakit pa ba, ano pa bang gagawin natin, mga kapatid, no? Alam natin, election, yun, before, blessing po yun eh. Wala ka namang ginawa para piliin ka ng Ama. Kasi kung yung pagpili sa atin, kung may condition, wala hong makakapasa. Yun. Halimbawa, ang kondisyon ng Ama, pipiliin ko siya pag 5'8 ang taas. Wala na, tapos na tayo. Sinong 5'8 ang taas dito, mga kapatid? Wala ho. Sino ang papasa sa mga pipiliin ng Ama kung 5'8 ang standard ng pagpili? Mga Arabiano, mga European, mga Asian, baka ang daming hindi babagsak, yung mga nalahian siguro, mga kapasa. Pero kung bibigyan tayo ng kondisyon ng Diyos, marami yung hindi makakapasa. Pero ang ginawa ng Ama, mga kapatid, ng Diyos, He saved us through His grace. Tanging sa biyaya lang niya. So wala tayong ginawa ni katiting na action para tayo piliin. So, sunod po, ano po yung sabi dito, mga kapatid? Sa verse 7. Ano po, malapit na tayo magtapos. Nilalamig na rin ako eh. Dalawa lang po yan eh. Chapter 3. Sabi doon sa chapter 3 verse 7, but what things were gained to me, those I counted loss for Christ, so doubtless I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus, my Lord, for whom I have suffered the loss of all things and do count them but dung, that I may win Christ. Ito, verse 9 na po. Sa verse 9, ito yung tinatawag na, sabi ni Apostol Pablo, and be found in Him, not having my own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. So wala naman tayo yung sariling katuwiran. Kaya tayo naging makatuwiran dahil sa Panginoon. Yun. Kaya nga, di ba, Romans 3:24. Tingnan natin, Romans chapter 3 verse 24. Ano po yung sabi ng ating kapatid na Pablo sa mga mananampalataya sa Roma? Sabi niyo, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God had set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are past to the forbearance of God. So yung katuwiran ng Panginoong Jesucristo ay ipinasa po sa atin. Yon. Kaya sa tingin ng God the Father, tayo po ay makatuwiran dahil sa ating Panginoon. Kasi kung walang Kristo, lahat tayo ay pahamak.
lahat tayo ay ang destiny natin ay eternal damnation. Pero dahil kay Kristo, dahil sa biyaya ng Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo, ang sabi doon, being justified freely. Freely, pag sinabing libre, ay may libre bang may bayad? Ala, binigyan ko si sister, o sister, isang kaban, libre yan ha? Anong pagkaalam mo doon sa libre, sister? May bayad? Wala. Wala. So lahat ho, pagpili ng Ama, libre. Pagtubos ni Kristo, libre. Ano pa? Pag born again, libre. Anong hilig ng mga tao? Libre. Puro libre na lang. Kala mo, pagpili, libre. Pagtubos, libre. Pag born again, libre. Ano pang libre ang darating sa atin? Yung final phase, libre yon. Pagbabalik kay Kristo, lahat ng pinili ng Ama, lahat ng tinubos ni Kristo, lahat ng na-born again, yon, libre. Na anong libre? Naaakyat doon sa kaharian ng langit. Libre yon. Hindi yung, ay tika, huwag ka munang aakyat. Hindi mo pa nagagawa yung 10 Commandments. Mayroon bang ganon, mga kapatid? Naobligan ka na gawin yung 10 Commandments? Kaya nga dumating si Kristo, walang nakagawa ng 10 Commandments. Yon, kahit di isa, kahit nga si Moises na siyang kasangkapan ng Diyos na ibigay yung 10 Commandments, siya mismo. Siya nga, hindi nakapasok sa promised land si Moises. Kasi tumindi yung galit niya sa Israel Sabi, ang reklamador kasi ng Israel, walang tubig, walang makain, lahat yata ng reklamo. Sino ba naman, pag leader, ikaw, kahit siguro ako ang leader, baka pag may hawak kong itakin ko lang kayo. Pumatay ka si Moises, hindi ganon kala mo, ang bayan Israel, hindi naman 10, hindi 20, hindi 100. Ang numero, napakarami po nila. At ang pinakamatindi nun, paraging nagmumurmuring, nagko-complain, walang makain, wala ba ditong sibuyas, walang karne, walang ganito, balik na lang tayo sa Ehipto. Abay, napalaya ka na nga sa Ehipto, tapos gusto mo pang bumalik. Nung nasa Ehipto ka, sasabihin mo, nawa, mapalaya kami dito sa Ehipto. Nung mapalaya naman, abay, balik lang tayo, sarap buhay doon. Dito, walang karne, walang sibuyas, walang kamatis. Kantahin mo lang ang bahay kubo, kumpleto pa. So, anong nakita natin doon, mga kapatid? Na makontento na po tayo sa buhay na ibinigay ng Diyos. Dahil yan po yung gusto ng Panginoon. So, ano pa? Verse 10. Ano po yung sabi doon sa verse 10? Yun, malapit na po yan. Malapit na ang ating, ayun, 11 o'clock nang pala. Sabi doon sa 10, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being made conformable unto His death. Yun. Siyempre, kaya nga may Lord Supper tayo, di ba? Every time na mag-Lord Supper, yun, inaalala natin yung kamatayan ni Kristo. Ano ang purpose ng kamatayan? Yung ransom, yung pagbayad ng kasalanan na ginawa ng mga anak ng Diyos. Yun, sakop po yun. Sakop ng kanyang kamatayan. Kaya ang sabi dito, sa verse 11, tingnan natin, tuloy-tuloy po natin tayo, if by any means I might attain unto resurrection of the dead, that as thou I had already attained, either were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Ito po. Ito na po yung ating pinakatima ngayon. Yon. Verse 13. Anong sabi doon? Brethren, yon, kapatid, mga kapatid. Ang sabi ni Apostol Pablo, I count not. So, ibig sabihin, siya ang pinapatungkol ito niya sa sarili niya. I count not myself to have apprehended. But this one thing I do, ito yung isang ginagawa niya. Ano yung ginagawa niya? Forgetting those things which are behind. Kinakalimutan niya ang mga nakalipas na. And reaching forth unto those things which are before. Yon. Ang tanong, mga kapatid, sino po sa inyo ang may nakaraan? Kahapon, nakaraan na po. Yon. Ikaw, Lelik, may nakaraan ka ba? Kahapon. Sabihin, nakaraan na yon.
Kung si Apostol Pablo, ang daming nakaraan. Ako, ang dami ko nakaraan. Lahat po tayo may nakaraan. Pero ito yung maganda kay Apostol Pablo. Sabi niya, anong sabi ni Apostol Pablo? Forgetting those things which are behind and reaching forth. Pag sinabing reaching forth, ano yung sinasabi doon? Reaching forth unto those things which are before. Yung mga hindi pa nangyayari, doon tayo mag-focus. Yon. Ano yung mga inaasahan natin in the future? Siyempre, yung future natin, di naman dito sa lupa. Ang future natin, doon sa eternal kingdom ng Panginoon. Doon sa kahariang walang hanggan na nag-iintay sa atin. Alam mo, ang sarap ng buhay doon. Di na ako maglalako ng barley. Yon. Hindi ko na-aalokin si Sister Tess. Sister Tess, kahit wala na akong tubo, okay lang. Ibigay ko na sa'yo. Distributor price. Wala na doon. Yon din ako. Mag-aalok. Kaya wag mo nang asahan, Pastor, baka alokin mo pa ako dito ng barley, ha? Wala na ako, mga kapatid. Dahil doon, wala nang gutom, wala nang buhot. Si Brother Ariel, eh. Kasi dito lang naman sa lupa, bakit nagtatrabaho ka? Bakit nagtatricycle ka? Bakit nagpapakatsaga ka na kumita? Dahil may pangailangan tayong physical. Eh sa langit, bakit ka wala naman tricycle doon, Brad. Wala nang eroplano, kaya sumakay na kayo ng eroplano dito dahil doon, wala nang eroplano, wala na doon. Nasa perfection po tayo doon. Dito, wala pa talaga. Nakikita pa lang natin, hope pa lang doon, pag-asa. Kaya ang ating kapatid na Pablo, ang sulat niya kay Tito, Titus chapter 2. Tingnan natin yung sulat niya. Titus chapter 2 verse 13. Sabi ni Apostol Pablo kay Tito, sabi niya sa 13, looking for that blessed hope. Yon, blessed hope ang binanggit. And the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. So, yun tayo mag-focus sa blessed hope. Yung ating hinaharap. Kasi dito sa mundong ito, pansamantala lang naman eh. Buhay natin, hindi natin alam, di ba? Sino ba ang 60 dito? 60 pataas? Sinong 60 na dito, mga kapatid? Sister, 60 ka na? 50? 56. So, ako pala ang pinaka-senior dito. 57 na ako eh. So, di ba, no? Pero bata pa yun. Bata pa. Dahil sa Bible, sino ang pinakamatandang nabuhay sa Bible? Mga young people. Tingnan nga. Review. Sino ang pinakamatandang nabuhay sa Biblia? Tingnan nga. Wala nang nakaalala. Si Adan. Si Adan ba? Hindi po si Adan. Si Adan, 930 lang. Si Noah, ilan? 950. Sinong pinakamatanda? Si Methuselah. 969 years. Alam mo, 969 years. Wala pa tayo sa butal. Abutan man lang natin yung 69, okay na eh. Eh, nung 900, mahirap nang abutin yon. Kasi sabi sa Bible, mag-80, mag-90, hirap na ang katawan. Eh ngayon nga, ako nga 57, lumilitaw na yung mga abusado kong buhay noong binata ko. Nararamdaman ko na. Sabi nga, kung anong itinanim, yung aanihin. Yon. Abusado po ako nung binata eh. Puyat dito, puyat doon, inom dito, adik doon. Ay ngayon, adik na ako. Saan sa adik? Sa pagbabasa ng Bible. Yun. Doon tayo naging adik. Lahat ng kaadikan, nagawa ko na eh. Lalo nung napunta ako sa Manila, ba't sarap pala dito sa Manila? Mayroong Way to Heaven. Napasok ka ba doon, Brother Ariel? Way to Heaven? Nasa Libertad po yun. Way to Heaven. Paborito po akong customer noon, Way to Heaven. Sabi ko, bagong salta po ko sa Manila eh. Sabi nung barkada ko, punta tayo sa Way. Pupunta na ba sa langit yan? Oo. Ba't hindi pala dito? Hindi mo na kailangan magsimba para pumunta sa langit. Yun. So, ang dami kong kasalanan noon talaga. Na sabi nga na, kalimutan na nakaraan, harapin ang nakalaan. Kasi kung babalik, kasi kunikunto nga ka kay Mrs. eh. Sabi ko kay Mrs. Ang dami kong nakaraan. Tatanggapin ba ako? Yun. Ito ko na para hindi naman siya, baka sa iba pa malaman. Bakit di mo sinabi? Yun. Nakaraan na yun. Kristyano na ako eh. So, sabi doon ni Apostol Pablo, forgetting. Yun. Kalimutan na natin yung nakaraan. Basta lumipas, kahit isang oras lang yan, lumipas na, kalimutan na nakaraan. Importante yung kasalukuyan.
So ano pa ho, mga kapatid? Sabi dito sa 14, I press toward the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus. So ang palagi natin titingnan, pagbabalik ng Panginoon, ano ba ang mangyayari? Yun, lahat walang maiiwan na lahat ng anak ng Diyos. Ay pasaway ako, pastor eh. Kahit pasaway, magkakasama ka, bakit? Anak ka ng Diyos eh. Parang anak mo, di ba may mga anak tayong pasaway, ibig sabihin, hindi na anak yon. Anak pa rin yon. Kaya pagdating ng Panginoon, pasaway ka man o hindi, kasama ka doon sa langit. Mapapansin, ba't nandito ka? Di ba pasaway ka? Bakit? Anak din ako eh. Sabihin mo, pagdating mo doon, ay, anak din ako ng Diyos. Ikaw lang bang anak ng Diyos? So, lahat tayo, walang exemption. Walang sabi ng Lord, ikaw ay hindi nagsisimba, kaya hindi ka makakasama sa langit. Hindi ka kasama sa pagbabalik dahil hindi ka nagbabasa. Hindi ho ganon. Ang discipline ng Panginoon ay dito lang sa lupa, hanggang dito lang. Pero pagbabalik ng Panginoon, di natitingnan yung ginawa mong mali. Basta anak ka na niya, anak. Naranasan lang natin ang disiplina habang tayo nabubuhay. Ang ibig sabihin ng disiplina, pagmamahal din po ng Diyos yun. Alam nga, hindi ka disiplinahin, ay anak ka ng Diyos. Ako, nakaranas po ng disiplina ng Diyos eh. Talagang matindi. Alam mo, disiplina sa akin, yung naggrabe yung nanay ko, tatay ko, matindi. Sabi ko, ayaw ko na, surrender na ako, Lord. Hinintay ko pang kung gano'n ang nangyari. So, pag sinabing discipline, palo, pagmamahal po ng Diyos. Tingnan po natin, Hebrew, chapter 12. Hebrew chapter 12, verse 6. Ganun po ang Diyos, magmahal. Ibig sabihin, ayaw niyo tayong mapahamak, ayaw niyo tayong mapariwara. Kaya dinidisiplina po tayo. Tingnan natin, Hebrew chapter 12, verse 6. Sabi niya, for whom the Lord loveth. Introduction pa lang eh. For whom the Lord loveth, He chasteneth and scourged every son whom He receiveth. Yun. Doon ako po na-amaze po, mga kapatid, doon sa verse 6 eh. Sa lahat ng minamahal ay pinaparusahan. At yung mga inaaring anak ay kanyang tinanggap. Yun yung ang ating Diyos. If you endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the Father chasteneth not? But if we without chastisement, whereof all are partakers, then are you bastards and not sons. Pag nakakaranas po tayo na disiplina ng Diyos, doon po tayo magpasalamat ng todo sa Diyos. Lord, salamat po at dinisiplina mo ako. Yun. Lord, salamat po at pinalo mo ako. May mga anak bang nagpapasalamat sa tatay? Daddy, salamat po. Di ba karaniwan? Bukas! Tawa si Lilik. Daddy! Ayaw ko na sa'yo, Daddy! So, wala. Bihira yung nagpapasalamat sa magulang pag napapalo, no? Lalo pag yung palo ay yung patpat. Naranasan ba yun? Yung palo yung patpat na bakat na bakat? Ay, wala ikaw! So, doon pala magpasalamat tayo pag nakakaranas tayo disiplina ng Diyos. Ibig sabihin, mahal tayo ng Diyos. Nang sabi nga dito sa bahaging ito ng talata, if you endure chastening, God dealeth with you as with sons, for what son is whom the Father chasteneth not? But if you without chastisement, where all are partakers, then are you bastard and not son. Furthermore, we have had the fathers of our flesh, which corrected us, and we gave them reverence. Shall we not much further be in subjection unto the Father of Spirit and live? For they verily for a few days chasten us after their own pleasure, but He for our profit. Ayon. Ganda mga matid, no? Pag tayo dinidisiplina ng Diyos, sa ating kapakinabangan din, sabi doon, He for our profit, that we might be partaker of His holiness. 11. Now, no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous. Nevertheless, afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. 12. Wherefore fell up the hands which hung down, and the feeble knees, and make straight paths for your feet,
lest that which is lame be turned out of the way, but let it rather be healed. Yun, ito yung challenge po sa bawat isa po sa atin. So, panghuli, tingnan natin yung verse 15 to 16 ng Filipos at dito po tayo magtatapos mga kapatid. Chapter 3, verse 15, chapter 3 verse 15 to hanggang last verse na po tayo. Sabi doon, let us therefore as many as be perfect and thus minded, if anything you be otherwise minded, God shall reveal even this unto you. Nevertheless, whereto you have already attained, yon ito, let us walk by the same rule. Yon, same rule, tayo lahat. Mga anak ng Diyos, may role tayo. Hindi role ng pastor, hindi role ni brother, hindi role ni sister. Ang role po natin, role ng ating Panginoong Kristo. Yung kanyang prinsipyo. Let us mind the same thing. Yon, iisipin mo natin yung rule na yon. Kaya di ba ang ating Panginoon, sabi niya sa verse Matthew 28:20, teaching them to observe. Yon, turuang sumunod. Saan susunod? Sa lahat ng aking pinag-uutos, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. In law, I am with you always, even unto the ends of the world. Verse 17, tinan natin, no? Sabi niya, Apostol Paul, brethren, be follower together of me, and mark them which walk as you have asked for an example. Ito yung tinatawag po mga kapatid, na tingnan natin yung ginawa ng mga apostol. No? Maging good example natin sila. Diba? Kaya nga sila napatay dahil sa pagsunod sa Panginoon. Sabi doon ni Apostol Pablo, brethren, be followers together of me. Yun, tingnan natin sa Apostol Pablo. Ang daming kapigati ang nangyari. Pero hindi siya nag-give up. Hindi niya give up yung kanyang pananampalataya. Kahit pinag-uusig na, nakaranas ng gutom, kahubaran, pag-uusig. Pero ang sabi niya sa verse 18, for many walk of whom I have told you open, and now tell you even, weeping, that they are the enemies of the cross of Christ, whose end is destruction. So, yung mga nag-persecute sa kanya, whose God is their belly. Yun, ito ko nito na Apostol Pablo, siyempre yung introduction niya, yung mga false prophet, na kaya nagpapastor, pumasok sa ministeryo para lang sa sariling kapakinabangan. Yun, at siyempre, pag pinag-aralan natin, pag gusto mong kumita sa spiritual, abay, pag-aralan mo kung paano yumaman yung mga founder. Yun. Ako, madaling mo yumaman pag gagamitin natin yung mga worldly system. Maglagay lang ako ng combo, gitara, organ. Sanay po ako dyan dati. Pero sa Bible mo, mga kapatid, sa New Testament, wala pong command, walang example na gumamit ng instrumento. Kung may mababasa kayo isang talata, abay, sige, basahin natin. Wala eh. Matthew to Revelation, walang utos si Kristo na gumamit ng instrumento. Saan ipinagamit? Sa lumang tipan, gumagamit sila, hindi para sa worship, kundi for victory reason. Pero sa New Testament, wala ko tayong entertainment. Kaya nga walang special number dito eh. May mababasa ka ba sa New Testament? Iniuutos ko sa iglesia na magkaroon ng special number. Wala ho. Eh kung mayroon, di palaging kami na lang ni Mrs. mag-special number. Ngayon po mga kapatid, ay mag-special number kami ng aking asawa for the glory of God. Pero sino ang nag-glory? Di ba kayong dalawa, ipinapakita mo yung ganda ng boses mo, tapos magsasayawan po, hallelujah, amen. May nagdadancing pa. Saan sa Bible yon? Saan sa utos ni Kristo na gawin natin yon? Wala. Kaya nga tayo, wala dito, di ba? Pure na. Walang combo, walang gitara, walang anumang instrumento na magbibigay sa atin ng entertainment. Kaya hindi tayo dadami. Kaya yung mga iglesyang nagdadami, anong habol nila? Entertainment lang. Tapos habang nagpe-preach yung pastora, abay may nagsasayo yung young people, nagaganon-ganon, no? Habang nagpe-preach yung pastora. Eh sino bang hindi maaaliw? Eh kung ako'y worldly, abay doon na ako sa unahan. Abay, ang kikinis ng mga young people. Tapos ang suot ano pa? Dadami talaga ang young people, lalo na yung mga lalaki. Dito hindi ganon tayo. Sa atin, akapila, congregational singing. Sabay-sabay tayong aawit at pupuri sa Diyos.
Sapagkat hindi inutos, bakit mo gagawin? Walang command, no example, hindi natin gagawin. Eh kung ganun ang prinsipyo, na lahat ng maisipan natin gagawin, ay gagawa po ako ng dito, yung tulay na bakal. Habang nagpipreach, sino ang preach dito, mag-acrobatic ako, at gaganon ako. O, di ba? Sanay po ako dyan eh. Yung maglambitin, kaya nga nabiyak ang ulo ko dahil nanguhuli po ako ng unggoy sa kugubata, nahulog ako sa kahoy. Sabi ng tatay ko, yan ang palo na naman. Galabo, biyak na ang ulo ko, papaluin pa ako ng tatay ko. So, sanay po ako dyan sa acrobatic, sa mga kahoy. Yung ginagaya namin yung mga unggoy, di ba, ang unggoy lilipat sa kabila, gamit ay baging, kami rin nagaya namin yon. Kasi taong bundok talaga kami. Hindi nyo magagaya yun, huwag nyo gayahin, hindi nyo kaya yun. Ako lang pwedeng gumawa nun. Kaya lang, hindi natin gagawin yun dahil wala namang command sa worship. Ang sa worship ay simple worship lang. Yun, dumalo tayo, may singing, may prayer, may singing, preaching, yun lang. Yun. Kung mag-offering ka nga, ikaw magdesisyon. Wala ngang announcement offering eh. O, di ba? Pero ang worship, binubuo ng 4 yan. Prayer, singing, preaching, and giving. Kaya lahat dapat ng baptize, nag-offering. Kat magkaano man yan. Bata, matanda, basta baptize. Practice nga natin mamaya yon. Lahat ng baptize, kahit piso, offering. Kasama po yun sa pag-worship. Kita mo si Abraham nung nag-worship, sinong inihandog mga kapatid? Yung anak niya. Yung sabihin, sign, kapag nag-worship tayo, kasama po ang offering. Kaya nga diba sa 1 Corinthians chapter 16 verse 12, every first day of the week, tingnan ka natin mga kapatid. Ito, nag-sort ni Elder Marshall nung Sunday. Diba? Naalala nyo si Brad Elder Marshall? Sabi doon, now concerning the collection or the saints, as I have given order to the churches of Galatia, even so do ye, upon the first day of the week. Yun, kaya tayong mga magulang, may mga anak tayo ang magsabi, anak, ito sa'yo, 20, sa'yo ay panganay, 200, ikaw talaga ay pasaway, kaya piso lang. So, tayong mga magulang ang mag-i-initiate panganak natin na ma-practice na every Sunday mayroon silang ino-offering. Yon. Na bawat isa, ma-practice na. Yon. Okay, so, panghuli mga kapatid, ito na po, panghuli tayo sa verse 20. Anong sabi sa verse 20? Sabi doon, for our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ, who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto His glorious body, according to the working whereby He is able even to subdue all things unto Himself. Yon. Pagdating ng panahon mga kapatid, yung katawang lupa natin ito, glorified body na. Diba? Nung 16 years old tayo, anong itsura natin? Sinong gustong bumalik sa 16 years old? O sinong gustong bumalik sa pagiging fetus? So, pagdating ng panahon, din na yan yung katawan natin. Ang sabi po ng 1 Corinthians, tingnan natin, bago tayo magtapos, maaga pa naman po eh. Wag ko kayo mag-alala at may merinda po tayo. Chapter 15, verse 52. Ano po yung sabi ni Apostol na Pablo? Sabi po dito, in a moment, yun, sa isang kisap mata, ganun kabilis yun, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Yun, kahit yung mga namatay. Sino mga may namatay na mga kamag-anak? Ako, dami kong namatay na kamag-anak, pero hindi ko alam kung sino sa mga kamag-anak ko ang makakasama ko doon sa eternal na langit. Yun. Diyos lang po nakakaalam. Yung mga namatay, anong sabi doon? Bibigyan sila ng katawang hindi nabubulok, hindi nasisira, and we shall be changed. Tayo rin. Alam, dumating ang Panginoon ngayon. Ngayon na dumating. Yun, yung mga kulubot ko, ang dami ko ng kulubot. Wala na yan, mababago na lahat yan.
Yung katawang lupa natin ito, mawawala yan. Kasi walang material na papasok sa eternal na langit. Yon, glorified body. Kaya yun po yung ating, kumbaga, inspirasyon lang ang nagiging inspirasyon natin. Kaya tayo nakakapagpatuloy na maglingkod sa Diyos. Kahit maraming mga struggle, kahit maraming mga problema, maraming mga nangyayari sa buhay, pero in the end, doon tayo mag-focus sa paglilingkod sa Diyos. Kasi kung pupokus ka sa problema, pag may problema, anong ginagawa niyo sa problema, kapatid? Ako, pag may problema, nagsabi, Pastor, may problema ako. Binibigay ko kayo kay Lord. Hindi, wala na akong problema. Sa dami ba ninyo, no? Pag binigay sa akin yung problema, ako, baka matagal akong namatay. Pero ito ang maganda, mga kapatid. Kapag may problema tayo, agad ibigay natin sa Diyos. Kasi hindi natin kaya yan. Wala akong solusyon ang tao. Palaging ang solusyon sa Diyos. Sabi ng Panginoon, Matthew chapter 11, verse 28, come unto me. Hindi sinabing lumapit ka kay pastor, lumapit ka kay sister, come unto me. Yun. All that weary and heavy laden, and I will give you rest. Sino magbibigay ng kapahingahan sa atin? Si Kristo, hindi sino mang tao. Kasi ang tao, minsan, limitado ang magagawa. Kahit nga sino kayang malapitan, wala na akong bigas. Ay, si pastor. Pagdating mo kay pastor, sinipa pa yung lagayan talagang hanggang labas wala rin para bigas si pastor. Ang unang gagawin natin, magpipray tayo, Lord, nawa may gamitin sa akin, wala na po talaga akong makain ngayon. Ay malay mo, pagdating sa iyo, pumunta si pastor, may 2 kilong bigas, no? Dahil iluna mo ang Panginoon. Ganon dapat tayo, mga kapatid. Umasa tayo sa Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat, na siyang nakakaalam ng buhay natin. Minsan, ang tao, judgmental yan Ako nga, naranasan, judgmental. Ang daming, ang turing sa akin, maliit, maitim, mukhang kabayo. Kung kayo po ang pagsabihan, sasama ba ang loob niyo, mga kapatid? Maliit, maitim, mukhang kabayo. Ay, minsan, kulot-kulot pa yung buhok ko noon, na mukhang negro. So, ako, tinanggap ko na. Kasi totoo naman. Kasi, ano mo tagawin? Totoo namang maliit, maitim. Kasi itim ko talaga, lalo nung galing akong probinsya. Nagbabalot ka ako ng uling, sabi ko parang kasi itim na ako ng uling. So, challenge po sa atin, mga kapatid. Ang Diyos po ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. At nababatid niya yung puso natin. Yan. Huwag tayong mag-judge sa panlabas na anyo ng tao. Ang Diyos po ay nakatingin sa puso natin. Diba si David, nung pinili ni Samuel, sabi ni Samuel, wala pa si David, sabi ni Samuel, ito, ang gagwapo ang lalaki ng katawan. Sabi ng Panginoon, hindi, wala dyan, yung pinili ko. Sabi ni Samuel, pero ka pa bang anak, JC? Ay, meron pa, nandito sa, parang nag-aalaga ng tupa. Tawagin mo nga. Ayun. Nung pagdating ni David, sabi ng Panginoon, yan ang pinili ko. Mabaho. Amoy tupa. Hindi na naligo. Pero saan nakatingin ang Diyos, mga kapatid? Sa puso. Kasi tayo po, minsan nakatingin sa outside appearance, sa mga ginagawa ng tao, pero ang Diyos nakatingin diretso sa puso natin. So yun lang po, mga kapatid, sa umagang ito, nawa po tayo ay napagpala ng Panginoon sa mga salita niya. At yun, sa